Sa mga paaralan, partikular na sa mga kolehiyo at universidad, mahigpit na ipinagbabawal ang plagiarism. Itinuturing itong isang anyo ng academic dishonesty. At kung sino man ang mapapatunayang nag-plagiarize, paparusahan ng school administration. Ganyan ang sistema sa Ateneo de Manila University. At para pag-usapan yan, kasama natin dito sa studio, si Rene San Andres, Associate Dean for Student Affairs of the Loyola Schools of Ateneo de Manila University. Magandang umaga po, Associate Dean San Andres. Magandang umaga, Howie. Magandang umaga rin sa lahat. Gaano ba kahigpit ang Ateneo pagdating sa plagiarism? Classified yan under dishonesty. Kapag dishonesty, hindi kami walang distinction kapag minor o major, automatic major yan. So which means, ano yung punishment? At least suspension. At least suspension. So, siyempre may due process pa yan, no? Ano ba yung proseso na dinadaanan ng isang pinagsuspetsyahan na nag-plagiarize? Ang due process, ibig sabihin dalawang pinakapangunahin dyan. Yung karapatan ng isang estudyante na malaman niya na may problema siya at saka karapatang may pahayag yung panig niya. So, kailangang pakinggan, kailangan ipaalam sa kanya, may problema kami sa iyo, ito yung nakita namin, ito yung teksto, ito yung mga sinulat mo, pwede bang maipaliwanag mo? Ngayon, base sa kanyang pagpapaliwanag, papakinggan niya ng isang komite, magkakaroon siya ng karampatang parusa o maaaring sabing hindi siya guilty. Pero kapag guilty, susuriin ngayon kung mabigat ba o may nagpapagaan sa kanyang ginawa. Dito sa debate o diskusyon tungkol dito sa mga talumpati ni Senator Tito Soto, parang iba't iba yung lumalabas na definition ng plagiarism o pananaw tungkol dito. Ano? Para sa Ateneo, ano ba yung definition ninyo ng plagiarism? Unang-una siguro yung pinakamadalas na konteksto ng plagiarism, yung mga nakasulat na ginawa ng mga estudyante, halimbawa, o ng isang sasaliksik o researcher. Kapag doon sa kanyang sinulat, parang pinalalabas niya ang isang ideya na hango sa ideya ng iba, pinalalabas niya ang kanya at wala siyang binabanggit na hiniram niya lamang yon. Subalit may mga issue rin na hindi lang sa mga nakasulat, pati sa mga sinasabi. Okay, nakikita ngayon sa mga TVs ng mga manonood, no? Mga forms of plagiarism ayon sa student guide ng Ateneo. Yung number 1, kung makita nyo, verbatim repetition of someone else's words without acknowledgement. Ibig sabihin, parang inuulit nyo yung sinulat ng iba o sinabi ng iba na walang acknowledgement. Ibig sabihin, hindi sinasabi kung kanino nanggaling at kunyari, original ito o nanggaling mismo doon sa sumulat, no? Itong nag-submit ng paper o thesis, no? Hindi lang mga salita, pero pati yung mga ideya. Pwedeng ideya ng iba, pero sinulat gamit ang mga ibang sentence structure, pati pala ideya, no? So, ideas coming from someone else, pero explained in your own way without attribution or acknowledgement, kasama rin yun sa plagiarism. Lalong-lalo na kung nakilala na yun original mula ron sa taong yun. Okay. Number 3, okay, lumitaw kasi itong issue ng translation, no? So, kapag nag-paraphrase o nag-translate o nag-summarize ng idea ng ibang tao na walang acknowledgement, ay kasama yun sa inyong definition of plagiarism. And then number 4, improper acknowledgement of sources as with incomplete, imprecise documentation. Ibig sabihin, nag-acknowledge ka pero mali. Mali pala or inaccurate, no? Itong public debate ngayon or discussion tungkol sa plagiarism na lumalabas nga sa Senado, pinag-uusapan ba sa academe? Are you guys reflecting on it para sa inyong kaalaman din? Are you worried about how students are understanding plagiarism dito sa mga dahil sa mga issue ngayon? Oo. Sa totoo nga dyan, nababahala kami sa magiging epekto nito sa kabataan. Dahil para bang role modeling yan eh. Pinapakita ng isang nakatataas na ayos lang na humiram at hindi aminin na hiram yon. Ano kayang halimbawa makikita nito ng mga kabataan at ano kayang magiging epekto nito kapag sila ngayon ang nasa puder na o may katungkulan na? Baka naman ang tanong mapagkakatiwalaan ba natin ang taong ito, itong kabataang ito dahil may ginaya siya at sasabihin niya, ayos nga doon sa nauna sa akin eh.
parang nakakabahalang isipin, lalong-lalo na kung sinasabi natin na, at ako naniniwala na malaking bahagi ng problema ng bansa natin dahil sa korupsyon. At kapag suriin mo ang fenomeno ng korupsyon, kawalan ng katotohanan ang nasa buod nun eh. Pagkakatiwalaan ba ang isang taong ito? Kaya stricto kami sa universidad na simula pa lang sa kabataan ay may malino ng prinsipyo yung bata dahil kapag pinakawalan mo na yan sa lipunan at wala na yung code of discipline ahabol sa kanya, yung kung ano yung nasa puso niya at nasa isip niya, yun ang magigiya sa kanya. Kapag wala nang tuntunin, wala nang giya sa kanya, mapagkakatiwalaan pa ba kaya natin ang ganyang kabataan? Kaya importante yung halimbawang pinapakita ng mga nakatatanda. Importante ba yung notion ng malice o deliberate copying o plagiarism? Paano kung sabihin lang ng estudyante na nalimutan lang niyang mag-attribute, pero may intention siya, sana mag-attribute, nalimutan lang niya, hindi niya sinasadya. Is that a factor doon sa inyong deliberations o sa due process ng isang estudyante? Oo. Base itong sa mga kaso namin sa mga estudyante, oo, factor siya, hindi para sabihin na walang plagiarism, kundi para babaan lamang ang parusa. So, yun ang kahalagahan nun. Meron ng plagiarism kapag napatunayan mo na yung nakasulat na isinumite ng isang estudyante ay kopya mula sa ibang tao at hindi niya kinilala, walang acknowledgement. Plagiarism na yon. Magpapababa lang sa parusa sa kanya kapag hindi niya sinasadya yon. Okay, isang pamosong halimbawa ng so-called plagiarism, no? Yung commencement speech ni Ginoong Manny Pangilinan sa Ateneo nung I think 2010, lumitaw na may mga passages doon o mga lines doon na galing sa speeches ng ibang tao. How was that handled by Ateneo? Marami nag-react nun eh. That was a very prominent case of plagiarism at marami nagsasabi na students were observing how the Ateneo would handle this case. Una sa mga usap-usapan sa loob ng Ateneo, lumitaw nga na sa tunay na buhay, mas istrikto ang mga batas tungkol doon sa nakasulat, sa written text. Pagdating doon, may sinasabi na kapag nag-uusap lang yung tao, huwag kang masyadong istrikto, otherwise hindi tayo makausad. Pero, ang issue siguro din is, kapag natuklasan, isa pa, kung formal yon, maganda naman siguro kung sa isang formal na okasyon, banggitin mo naman kung alin yung iyo, alin ang hindi, kahit in a general sense. At kapag lumitaw nga na bisto nga, hindi nga iyo yon, yung marangal na asal sana, aminin at saka ayusin ang pagkakamali. At maalala natin na inamin ni Ginoong Pangilinan, nag-apologize at nag-resign pa sa Board of Trustees ng Ateneo. No? So, at agad niyang ginawa ito, hindi na siya nagdahilan pa. Sa mga kasamahan ko nga, hindi nawala yung respeto sa kanya. In fact, lumakas pa nga yata respeto sa kanya dahil dun sa ginawa niya. Dahil sa tingin ko ginawa niya ang marangal na maaring gawin. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Tao lang tayo. Pero may marangal na pagharap sa pagkakamali. Okay. Another case, no? Si Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo, na Ateneo alumnus, no? He was accused also of plagiarism. Nagkaroon ba ng stand o statement yung Ateneo tungkol sa kanilang very prominent na alumnus na nasa Supreme Court when this issue came up? Itong sa ganito, Howie, si Justice del Castillo kasi sa Ateneo Law School siya. Malakas yung aming independence ng mga units. Nirespeto namin sila. Wala akong alam na malinaw na tahasang statement na nilabas. Maaring hatirin sila, hindi ko talaga alam. Wala ako doon sa loob nila kung ano yung opinion. Pero wala akong maalala ngayon na official stand tungkol sa isyong yon. Marami nakakapansin na madali ngayon makahuli ng plagiarism dahil sa internet, no? Paano ba hinuhuli ngayon yung mga estudyante ng mga guro? Are there special tools or ways na sinasuggest ninyo bilang isang dean sa mga teachers, mga professors ng Ateneo para sigurong para
manigurong honest at saka hindi plagiarized yung mga papers na sinasubmit ng mga estudyante? Meron. Ang pinakamadali, syempre kahit sino pwedeng i-Google, sabi nga nila. Pero meron pa kami ginagamit sa Ateneo, itong special software. Ewan ko kung advertising ito. Tawag dito ay Turnitin or Turn It in one word. Nagbibigay siya ng statistics ng kung gaano ka-original. Dahil kahit aling sinulat, meron pa rin yung mga 1%, 7%, pero may acceptable level of borrowed phrases or words. Turnitin. So, mga guro sa Ateneo gumagamit pa ng ganyan, special software para suriin kung yung sinulat ng estudyante original ba o may marami. Ito, pinapagamit ng university officially sa mga faculty. teachers. And then, ano nga yung percentage na acceptable level ng duplication o copying? Depende rin. 7%, 10%, 1%. Depende yan. Depende dun sa gaano kapopular yung topic, yung pinag-uusapan. Okay. Thank you for shedding light on this very important issue. Maraming salamat. Associate Dean Rene San Andres ng Loyola Schools ng Ateneo de Manila University. Maraming salamat.